Patuloy sa ating mga balita. Tukoy na ng militar ang grupong nakasagupa ng Philippine Marines sa Kalanganan 2, Cotabato City. Sinabi naman ni Kalanganan 2 Barangay Chair Edris Pasawiran na tahimik na sa lugar at wala na anyang dapat ikabahala ang mga residente at mga turista na papasok dito. Ang News Now sa report. Tinungon ng news team ang lugar kung saan nagkasagupa ang mga armadong grupo at mga miyembro ng Philippine Marines. Dito sa bahagi ng Timaco Hill sa Kalanganan 2, Cotabato City, naganap ang insidente araw ng Sabado, April 4. Sa panayam ng iMines Philippines kay Kapitan Edris Pasawiran, yung nangyari dito sa Kalanganan talaga sa may Timaco Hill, ang totoong nangyari dyan, nung isang araw, may tao doon na nangangakal ng kahoy. So, nung nakakuha sila ng kahoy, may biglang dumating daw na dalawang lalaki, may dala-dalang baril na long arm. So, tinutukan yung dalawang tao na civilian na baril. Tinatanong kung anong ginagawa na doon sa taas. Yung mga civilian naman, sabi nila, nangunguha kami ng kahoy para lang sa panang saing ba. Doon kasi bulabugan dahil tinutukan nila yung civilian. Okay lang sana kung hindi ganon. Tinanong lang kung anong ginagawa doon. So ang problema kasi doon nangyari, tinutukan nila, parang pinaputukan nila pero hindi lang yata naputok daw yung baril ng nakalong arm. So agad-agad sila rumiport sa atin, yung prop leader ko tumawag, sabi ko mas maganda siguro itawag na lang natin sa PNP or sa Philippine Marines. So nagtawag yung prop leader sa Marines, agad naman nag-force operation ng Marines hanggat umakyat na yung ating mga Philippine Marines, pati yung ating kapulisan doon sa area, pumunta sila sa site. So doon nga nadat na nila yung mga tao na yan na may mga dalalang baril. So pinaputukan yata yung Marines o hindi ko lang masasapan, pero sa palagi ko ang nagpaputok yung mga tao na yan na armado. sa report ng 6th Infantry Division, may mga na-recover na mga bala at iba pang personal belongings. Actually, yung shooting incident transpired at Timaco Hill, Barangay Kalanganan ng Cotabato City noong Saturday, April 4 ng tanghali at about 12:20. Based on the report, mayroong dalawang magkapatid in the name of Asraf Gilal, 33 years old, at Saldi Gilal, 26 years old. Habang nangunguha sila ng kahoy panggatong doon sa vicinity ng area na yon, they were fired upon by two armed men, allegedly carrying M16 rifle. Kaya lang luckily yung magkapatid, they were able to escape without injuries. At habang nandun sa area, nakapag-report sila sa Marine Brigade na meron nakikita doon na more or less 10 armadong grupo at isang watercraft allegedly ginamit ng armadong grupo na yon to reinforce sana doon sa dalawang bumaril sa kanila. Based on the said report, yung Marine Brigade natin through Marine Battalion Landing Team 6 nag-conduct sila ng patrolling, pursuit operation doon sa area ng Timaco Hill. And after 20 minutes patrolling, na-engage nila yung armed group na yun at nagkaroon ng more or less 5 minutes firefight. After that short firefight, they were able to recover some chainsaw, mga empty bottles, other personal belongings, 5 assorted na magazines, at more or less 90 plus na assorted na mga bala din doon sa area. Nananatili sa ngayon ang isang platoon ng Marine Battalion Landing Team 65 sa lugar. Sa nakalap na impormasyon ng militar, tukoy na ang grupo. Because allegedly, the said group is headed by Ismael Rabang, father-in-law of June Rabang. And June Rabang is reported as a notorious person na involved sa mga criminal activities like kidnapping, murder. And nai-report din na itong si June Rabang, June Barang, dati rin siyang member ng MILF under Commander Paradise ng Malupit Base Command.
At yung grupo na ito ay involved din doon sa armed encounter na nangyari noong nakaraang taon, October 18, 2025 sa Bungo Island ng Parang, Maguindanao del Norte. So, siguro kailangan nila magkaroon ng exchange information or intelligence report, the Marine Brigade and the PNP in Cotabato City, to really determine the group and some other identities, personalities behind the shooting incident. Kailangan nilang palaliman yung investigation nila and intel sharing. So they could come up with maybe pinakamalapit na identification ng grupo or individuals behind the said incident. Sinabi naman ni Kalanganan 2 Barangay Chairman Edris Pasawiran na tahimik na lugar at wala na anayang dapat ikabahala ang mga residente at mga turista na papasok sa lugar. Vermon Calis, iMinds, Philippines.